Mga kapatid, ah, ngayon ang pangsyam, no? Na araw ng ating pagnunubena. Kaya habang ako'y nagninilay, sabi ko kanina, siguro alam na talaga nila tungkol kay Mama Mary, no? From the first day hanggang ngayon, lahat siguro ng naghumiliya ay patungkol sa kahalagahan ng papel ng mahal na ina sa ating pananampalataya. Mga kapatid, tayong mga Pilipino ay kilala bilang bansa na family-oriented. No? Yung una ang pamilya para sa atin at napakahalaga ng papel ng pamilya. Kaya nga, ang banal na mag-anak ay mahalaga sa atin. Jose, Maria at Jesus, no? Very close to our hearts. Sa ating ebanghelyo ngayon, sinasabi ng Panginoon, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Dinagdagan pa niya, sabi ng Panginoon, gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Mga kapatid, ang mga pagbasang ito ay kabahagi ng mga tinatawag nating hard sayings of Jesus. Napakamahirap, no? Na mga pananalita ni Jesus para sa ating kanyang mga alagad. Kung babalikan natin ang konteksto sa kanyang panahon, nalalaman natin na ang mga Hudyo din ay napaka-inclusive na mga tao, no? Kapag pamilya, pamilya lang talaga, no? Hindi lumalampas, pamilya lang. Ngunit may mga pagkakataon na ang mga membro ng ating pamilya ay sumasalungat sa ating pananampalataya. Minsan, meron tayong mga kapamilya na kabaliktaran ang kanilang pag-iisip at hindi naaayon sa Ebanghelyo. Sinasabi ni Kristo sa ating Ebanghelyo ngayon na kapag nais nating maging alagad niya, siya muna ang una, no? God first. Then everything follows. Kasunod na ang pamilya at iba pang mga tao at mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang Diyos muna, no? God first. Mga kapatid, ito ay paalala ni Kristo sa atin na bilang mga tagasunod niya, mahalagang isipin natin na siya ang nagkaloob sa atin sa mga bagay na ito. Sa ating pamilya, sa mga biyaya, na mga ipinagkaloob niya sa atin. He is telling us to focus on the giver, although we are grateful because of the gift. Nagpapasalamat tayo sa biyaya ng pamilya, biyaya ng mga kaibigan, at lahat ng bagay na ipinagkaloob sa Diyos sa atin. Ngunit hindi tayo mag-focus sa gift. God first, the giver first. Doon muna tayo sa Panginoon. Sapagkat sabi niya, seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. No? Mga kapatid, nabanggit naman natin yung gift. Bukas po, ang selebrasyon natin ay birthday ni Mama Mary. No? Sa Biblia, kapag binasa natin yung mga birthdays, parang nakakatakot. Bakit ho? May namamatay. Example, sa aklat ng Henesis, kung naalala nyo ang kwento ni Joseph the Dreamer, nung nag-birthday ang paraon, abay pinapatay niya ang panadero.
Sa aklat ng pangalawang Makabeyo, nang nag-birthday si Haring Antioco, buwan-buwan ang celebration niya. Meron siyang pinapatay. Nang si Herodes ay nag-birthday, pinugutan niya ng ulo si Juan. No? Sa simbahan, may 3 birthdays lamang ang ating sinicelebrate. Birthday ni Jesus, birthday ni John the Baptist, at birthday ng ating mahal na ina. Gaganapin natin bukas. Ano bang meron kapag merong regalong ibinigay? Si Maria ay instrumento ng Diyos upang tanggapin natin ang pinakamalaking regalo na ibinigay niya sa atin. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Jesus is God's greatest gift to us. At malaki ang papel ni Maria nang tanggapin natin ang regalong ito. Kapag mayroong regalo, mayroong nagsasakripisyo. No? 'Di ba? Kapag tayo ay nagbigay, talagang ginugugulan natin ang panahon at kayamanan at nagsakripisyo tayo para ibigay natin ito sa ating nais bigyan. Pangalawa, ang pagbibigay ng regalo ay kusang loob, free. Hindi napipilitan ang Diyos nang ibigay niya si Kristo sa atin. Hindi din napipilitan si Maria nang siya ay gawing ina natin. Malaya nilang tinanggap ang kanilang role sa kasaysayan ng kaligtasan. Ang pangatlo ay meron tayong choice. Mayroong choice ang tatanggap ng regalo. Maaari niyang tanggapin ang regalo at maaari din niyang hindi tanggapin ang regalo. Mga kapatid, tinatanggap ba ninyong si Maria ay maging inyong ina? Sa tulad ng sinabi ko, ang mga biyaya ng Diyos ay kusang ibinigay sa atin. At binigyan din tayo ng kalayaan upang tanggapin at hindi tanggapin ang biyayang ito. Sa krus, ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang ina sa atin. Sa birthday niya, bukas, pinaalalahanan tayo na si Maria ay regalong bigay ng Diyos sa atin. At si Jesus, ang pinakadikilang regalo ng Diyos sa atin, ay unang tinanggap ni Maria sa kanyang sinapupunan. Tatanggapin ba natin ang ina ng Diyos sa ating mga tahanan? Salamat dahil dito sa Caloocan, tinanggap nyo dito sa bodega ang mahal na ina. Mga kapatid, bukas, masaya nating i-celebrate ang biyaya ng mga bigay ng Diyos sa atin. Bukas, sasariwain natin ang kasaysayan ng inyong community dito sa Our Lady of the Sacred Heart. At sasariwain natin kung paano tayo sinamahan ng mahal na ina. Tunay ngang hindi natin maiintindihan, ayon pa sa ating unang pagbasa, hindi natin naiintindihan ang karunungan ng Diyos. Mula sa isang bodega, ngayon ay isa ng bahay-sambahan. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos sa binigay niya sa ating biyaya ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo.